Okay? Ito na naman. Ito sa akin, mga palagay, sa aking palagay, mga clear. Nakita nyo naman kung paano ba nag-testify ang AMLAC. Nakita nila natin, napakinggan na rin natin kung paano nag-testify ang NBI patungkol sa mga questionable resibo. Di ba? Na may mga pirma na pare-pareho, may mga handwritings na pare-pareho, although iba ang mga nakalagay na pangalan sa resibo. Okay? Tungkol sa confidential funds. At nadinig na rin natin ang COA na nagsabi na kailangang ibalik ni VP Sara and the gang, no, kasama na si Gina Acosta, okay, ng halos 448 million pesos. Pero chicken lang yan. Chicken. Ha? Kung magiging final ang decision ito na dapat ibalik ang Vice Presidente, ang di umanong mga confidential funds na mali-mali. Ulitin natin. Isole ang parte ng confidential funds na di umanong nalustay ng mali. Ba? Di umanong. Kasi hindi pa naman final. Pero may decision na. May decision in COA. So, syempre, kailangan na ng finality dito. Kaya, so, in other words, meron ng findings na nalustay ito. Hanggang ngayon, hindi pa ito tinitake out. Hanggang ngayon, hindi pa nagpapa-interview si VP Sara sa mga lehitimong taga-media. Ba? Puro video? Puro statement? Diba bloodbath ang gusto? Ang gusto niya actually hindi gusto ng tao, gusto niya bloodbath. Okay? Pero mga clear, lumalabas ngayon, matapos na mangyari itong hearing sa Committee on Justice at hindi napatigil sa Supreme Court, sa mga salita niya, mukhang nagme-meltdown na naman ang Vice Presidente. Siguro kaya hindi siya pinapa-appeal sa camera, baka kasi siya magmura ulit. Baka umuli siyang magmura at magbanta ng buhay na ayaw ng kanyang PR, no? Yung kanyang PR, sino yun? Yung PR na binabayaran nila, di umano, na taga-ibang bansa, na para mag-appear si VP Sara na cool, parang statesman. Diba? Baka kaya hindi pinapaharap sa camera, dahil pag pinaharap to sa camera, labas ang totoong kulay. Pero mga ka-clear, sa mga statement niya ngayon ni VP Sara, lumalabas pa rin na kulang na lang makita siya at mukhang nagme-meltdown siya sa nangyayari. Yun ang aking nakikita. Bakit? Kung kani-kanino na naman niya ibinibintang ang mga findings, no? Na mga government agencies na nagpapatunay sa mga records na bilyones ang umikot sa bank accounts nilang mag-asawa. 6.7 billion. At ang mga ito ay hindi nakareport sa kanyang SALN. May mababago pa ba siya sa kanyang SALN? Wala. Yun yung nakareport. Hindi niya naman mapapasinungalingan yung SALN na yun. Bakit siya gumawa? Yung AMLAC, yung pag-ikot ng mga ng cash. Pati itong cheque na na-trace na cheque ni Sami Uy papunta sa kanila. Record to ng bank. So hindi ito, no? Hindi ito tatanggi. Puntahan natin ang news. Kasi dito basa ko, nagme-meltdown siya. At may lumabas mga ka-clear. Parang pinakita niya dito, oops, mukhang alam niya ang mga modus operandi ng mga corrupt. Well, mga ka-clear, di natin siya masisisi kung ba't alam niya ang modus operandi ng corrupt. Bakit? Dahil yung tatay niya mismo umaming maraming ninakaw sa gobyerno. So, mga anak sila Kailan nag-start magnakaw yung kanyang ama? Kailan ba naging public servant ang kanyang ama? 1986, OIC na siya. Tumayong mayor sa Davao City. So, mukhang nagtuloy-tuloy yon, di ba? So, public servant siya. Kailan nag-start magnakaw ang kanyang ama? So, ito ba'y nakikita niya? Kaya alam niya ang galawan ng mga corrupt, mga ka-clear? So, sige, pakinggan natin to ha. Makinig tayo sa news. Nanindigan si kanyang proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang SALN. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Mga ka-clear, tingnan niyo to ha. Sabi niya malinis siya, di ba? Good. Maganda yun kung malinis ka. Bakit? Kasi public servant ka, dapat lang na maging malinis ay isang public servant. So, lihiti mo lahat ang ganyang ginawa. Di ba? Maganda
Di ba? Kung lehitimo ang kanyang ginawa lahat, magandang pakinggan. Nararapat lang, di ba? Hindi talaga dapat na nangungurakot ang isang public servant. Dapat talagang ganun. So sabi niya, malinis siya. Ngayon, kung malinis ka naman, katulad ng sinasabi mo, bakit hindi ka uma-attend sa hearing at pilit mo na pinate-technical, pinapahinto ang hearing dito sa Committee on Justice at pilit mong huwag sumagot sa mga issue? Kadali-dali lang naman. Kaya may chance. Kaya nga may upuan doon sa Committee on Justice giving all her chances, giving her all the chances, di ba? To speak up. To defend herself. Di ba? So ngayon yung SALN. Because of the SALN, pinapakita na most probably, meron kang ill-gotten wealth. Bakit? Kasi, hindi mo pinapaliwanag yung mga gaps. Kung ba't ka nagkaroon ng ganyan, ba't ka nagkaroon ng ganon. At, mga ka-clear, ito lang. Diba? Sa totoo lang, madali naman kasing mag-decide na testify kung nasa iyo lahat ang resibo mo. Unahin natin mga ka-clear. SALN nga, SALN tayo. Kung SALN, meron kang resibo ng lahat ng kumpanya na binuksan mo. Diba? At pinapakita mo kung gaano kalaki ang income nito. Walang magtataka kung bakit ka bilyonaryo. Diba? Ngayon, meron ka ba na ipakita man lang, kahit doon sa sagot mo, na mga binayaran mong income tax para sa kinita mo, sa kinita ng asawa mo, sa kinita ng law office nyo, sa kinita ng mga ilang korporasyon yung binanggit niya? Sa akin, mga ka-clear, ako nakikinita ko kung ba't nila gusto ipahinto ito. May mga pagkakataon na hindi sila, feeling ko lang, nagbabayad ng tax. Ba't ko naisip to? Bakit ko naisip? Na maaaring hindi sila nakakapagbayad ng tax. Di ba sinabi ko sa inyo, mga ka-clear? Sa report nung, yung journalism investigative something, PCIJ. Sinabi doon na yung law firm nila ay hindi rehistrado. Doon mga clear. Okay? Hindi rehistrado. So, kung hindi rehistrado, mga clear, di ba? Ano ang ibabayad nilang tax? Wala Walang magiging reference ang BIR. So, kung wala kang rehistro, hindi ka rin magkakaroon ng business permit. Kung wala kang business permit, hindi ka rin naman makakakuha ng anumang resibo na i-issue sa'yo ng BIR para magamit mo kapag ikaw ay may transaksyon. Diba? So, di ba naging lawyer yan ng Mighty Cigarette? Nandun kaya sa kanila? Nasa record kaya nila? Nakapag-issue kaya sila na resibo? Kung may kinita sila as lawyer ng Mighty Cigarette? Yun lang. Tanong yun, malaking tanong yun mga. So, kung napakita naman nila na malago ang kanilang mga negosyo, limpak-limpak, bilyon-bilyon ang kinita ng kanilang negosyo, matatakot ka bang mag-testify at ipakita sa buong mundo na eto ang pera ko, ito ang kita namin, legit ito, legit pati sa BIR ito, diba? Sino ang makakapagpatotoo na legit ka? Diba? Una-una syempre SALN mo, pangalawa bank accounts mo, pangatlo BIR. Kung nagtutugma iyan, kung little discrepancy lang, walang problema. Pero kung bilyones, tapos pumasok sa bank accounts mo, diba? Tapos nagkaroon ka ngayon magkano 80 plus million, yan sa SALN mo, 80 plus million. May income ka diba? May income ka dun. So, anong nireport mo sa BIR? Yun lang. Diba? Sige, tuloy tayo mga kapatid. Isa pa lang yan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inalagban ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mahalagang nakalagay sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Bakit ikaw ang Ba't ikaw nagpa-press briefing? Saka ba't press briefing, mga kaklir? Hindi ba dapat nandun kayo sa hearing? And at least guiding, your client. Ang dami-dami yung lawyer, 16. Sa dami ng lawyers niya, hindi siya makasagot. Sabi naman niya malinis siya, mga kaklir, di ba? Tugma.
Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa test O, di ba? Sabi nila, mali na sabihing hindi tugma. Okay? Okay na yun. Magandang depensa yun, mga kapatid. O, kung hindi ito tugma, paano siya magiging tugma? Para sabihing malinis ang transaksyon ng Vice Presidente. Nag-explain ba sila kung paano naging tugma? Hindi. Sasabihin nila, proper forum. So, ang Committee on Justice, hindi nila kinikilala. So, dapat sisilado lang bakit? Kasi doon, katulad ng sinabi, nung isang sikat na congressman, na wala namang mangyayari sa Senado, kaya dapat wag nang ituloy ang impeachment. Ang galing, di ba? Ganun ba yun? Porkit alam nyo na marami kayong kakampi sa Senado, unahin na natin si Senator Amy Marcos na malamang kung siya lang ang masusunod. Hindi niya yan pabubuksan. So in other words, kung wala kang tinatago, ang dali mo magsalita eh. Pero bakit ngayon puro statements at puro denial pero walang pangontra? Di ba? Testimonyo kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice. Sinabi ito merong mahigit 6 na cover at suspicious transactions sa mga bank account ng vice at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as O yung pala, meron pala kayong depensa eh. Pero dito ako, mga kaklira, pinapalabnaw lang nila, but as of now, they cannot question. Sa akin they cannot question the findings of AMLAC. Yung binigay nila dyan. Kasi yun yung lumabas na transaksyon. Pero ngayon, mapapansin nyo, perhaps, diba? Wala silang concrete answer that will refute the findings of AMLAC. Tingnan nyo perhaps lang siya eh. Wala siyang concrete na depensa eh. Ng wrongdoing or unlawful. Sabi niya, Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat no, sa AMLAC. o diba? Maybe, perhaps the bank thought that it's suspicious at umakyat sa AMLAC. Ano yung tanga naman yung bangko? Isinasanay nga sila dyan. Diba? May seminar yan. So, ito sa akin, kung talagang malinis yan, ito dapat ang ginawa ng kanyang mga spokesperson o kaya yung kanyang mga lawyer. Hindi yan transaction, hindi yan questionable or illegal transaction. Hindi siya suspicious transaction because pak, ito yung ebidensya. Pero wala, di ba? Wala silang dala eh. Kinounter lang nila by trying to use something na malalabnaw. Parang gagawa sila ng statement na magagamit ng troll. Para humina. Diba ngayon na kino-question nila yung findings ng AMLAC. Dinideflect lang nila na walang ebidensya. Parang sinabi nga ito eh. Yan ang findings niya pero malamang mali yan eh. Malamang mali ang interpretation nila eh. Without giving the proper, document that will, di ba, debunk, refute yung official documents ng AMLAC. Kita niyo yung style, di ba? So ngayon, si Troll, si Ali Porres, mga akalyado, gagamitin ngayon yung words ni Michael Powa. Hindi naman pala talaga eh. Kasi binisira nyo lang. Mga ganon. Style yon. Pang soundbites. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow. Nilagay naman yung dates mga year, di ba? May year na nakalagay tayo nakita eh. Hindi naman siya the whole ilan 18 years? Hindi total yon. Yes. Pero may year kung magkano bawat isang taon, di ba? So doon pala matitrace mo na kung anong transaksyon ng isang taon na yun. So nakita nyo kung paanong gustong pahinain mismo ang dokumento ng AMLAC. Paanong pahihinain yung mga reports ng bank. Diba? Na hindi nila dininay. Nakita nyo na, tinatry lang nilang paikutin yung kwento, pero di nila dininay na may ganun transaksyon. Pansinin nyo yung words nila. Never nilang dininay. Kasi mahihirapan silang idinayan. Paano lang to mga kaklir eh. Yan, tama, di ba? Parang watered down, pinapalabnaw, di ba?
kasi solid na solid yung ebidensya ng AMLAC na pinapakita para gumalaw ng konti. Baka mali yan, hindi naman yan ganyan, siguro ito lang yung kita nila. Pero hindi naman ibig sabihin yan na illegal yan or suspicious yan. So, sabi mo, hindi naman ibig sabihin na suspicious yun. So, anong ika-counter mo para masabing hindi siya suspicious? Diba? Okay. Pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Di ba, in-explain niya kung paano, ito yung numero, ito yung pinakita ng AMLAC, pero wala siyang pang-counter. Na mali ang interpretasyon ng AMLAC. Wala, di ba? Wala siyang ebidensya na magka-counter sa sinasabi ng AMLAC. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no, yung figures. O di ba? May tendency na maging bloated. Sabi niya, may tendency. So ang tanong, bloated ba o totoo yung mga transactions? Di niya dininay. Ang sinabi lang niya, may tendency maging bloated. So, kung tingin mo, Atty. Powa, bloated yon. Anong ebidensya mo na bloated siya? Yun lang yun mga kakli, di ba? Andali, nagpa-press con ka na eh. So, di ba? Correct mo na dyan, no? Kahit ayaw mo sa hearing. Correct mo na dyan. Di ba? Yun lang yun. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte. Mga kakli, tingin ko, in a way, galit na siya dito. Tingnan nyo, instead na sagutin yung bilyones na transaksyon, ang tinitira ngayon ng Vice Presidente ay yung institusyon. Diba? Para ahinain ang kredibilidad ng institusyon, pero di niya sinasagot yung bilyones na transaksyon. Tignan nyo, sige. Ang mga opisyal ng AMLA. Newly installed, bago daw yung taga-AMLA. Remain silent and refuse to clarify that there have been no findings of violations of anti-money laundering laws. And billions of pesos in bank accounts are untrue. So, ayan. Sinabi niya na wala nang findings na may violations ng anti-money laundering laws. And the billions of pesos in bank accounts are untrue. Okay. Untrue. Doon tayo. Nasaan ba yung mga bank records mo na magsasabing hindi totoo ang billions of pesos na transaction sa bank accounts nyo? Madali kasi i-deny. That's not true. Diba? Diba, sinabi ko sa inyo mga clear, kagabi, pinakita ko sa inyo kung paano niya sagutin yung tungkol sa mga bank accounts. Pumunta siya daw isa-isa sa bangko. At tinanong niya, pero existing daw yung bank accounts, nandoon, pero malamang daw hindi existing. Kita niyo pa paano mag-explain? Nakita niya, nandoon, pero bakit nandoon? Tapos sabi ng bangko, baka kasi hindi existing. Baka hindi existing. Pumunta na siya sa bawat isang bangko. Pero never pa siyang kumuha ng certificate na wala siyang bank records to. Okay? So ayan kita na natin yung billions of peso in bank accounts daw are untrue. So ano yung totoo? Diba? Okay, tuloy. Hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi Mga kakli, di mo naman kailangan sabihin na nag-launder ka ng pera eh. Nasa money laundering ka eh. Hindi pa. Kasi ang pinapakita doon, yung pasok, labas ng pera sa accounts nyo mag-asawa. Diba? So, ang tanong nga, ito lang naman yun mga kaklir eh. Okay, let's say 2016. Halimbawa lang pumasok ay 10 million. Halimbawa, 10 million. Pakita mo lang naman ba't may pumasok na 10 million eh. Diba? Recorded naman to eh. Malaki naman kayong kumita, di nakatago yan sa accountant nyo. Madali na yun. Ang problema, kung ang mga accountants niya ay katulad ng mga accountants niya sa OVP, na pag tinanong mo ay walang kaalam-alam kung hindi pumirma lang, ay doon magkakaroon ng problema. Kasi ganun yung mga accountants niya sa OVP, pati SDO niya eh. Pati na si Zuleika Lopez. Walang kaalam-alam, pipirma lang. Pag pirma, wala pala sila alam, nagsasign lang sila. Ayan ang delikado. Kasi ibig sabihin, di ka marunong mag-manage ng inyong kayamanan. Diba? O sige, tuloy Di totoo, may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALE. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BICE ang inilabas. Okay? Lahat ng aking ari-arian pera ay dineklara ko sa aking SALE. So, ang tanong mga klik kasi, di ba siya? Wala siyang cash in hand. Wala siyang cash on hand. Diba? Wala siyang cash on hand. Wala rin bank deposits. Cash on hand tapos slash bank. Diba? Wala. Diba? So, paano niya mare-reconcile
yung report ng banks to sa AMLAC, na may pumasok na mga milyones sa mga taong nabanggit na lumalabas na hindi naka-report sa SALN mo. 2019 to 2024, wala siyang cash on hand / bank. Okay? So, paano nga yung nireport ng AMLAC gamit ang bank records, no? Gamit ang report ng banks na ito bawat isa ang pumasok